Congratulations po sa Pilipinas at after 62 years ay nagkaroon na tayo ng gold medal dito sa Asian Men's Basketball Tournament. Ito ay pagkatapos talunin ng Gilas Pilipinas itong Jordan do sa finals kagabi. Nakita natin na nagtagumpay yung plano ni Coach Tim Cone kung saan napigilan nila ito si Rondae Hollis Jefferson at nagkaroon ng magandang contribution sa iba't ibang players. Kumbaga hindi lang sila umasa kay Brownlee this time. Si Chris Newsome, si Angie Kwame, ang ganda ng pinakita. At yung iba pa nating mga players na contribute din. Kumbaga, first quarter dumabang na talaga tayo at nasustain natin yan. Anumang rally ang ginawa ng Jordan. At nakita natin, mas maganda rotation ni Coach Tim Cone. Kumpara doon sa coach ng Jordan, dahil nakita natin yung mga players ng Jordan, mga pagod na. Nung mga pagtira nila halos hindi na makatalon at itong si Jefferson hindi pinahinga buong game pero si Brownlee nakapahinga. So kumbaga mas maganda talaga, mas magaling ang performance ng players natin, mas maganda pa naging coaching. At syempre habang nagse-celebrate tayo, lumalabas na dito yung tanong. Dito bang si Coach Tim Cone ay dapat ding humawak sa Gilas para doon sa Olympic qualifying tournament na sasalihan ng ating national team? Tandaan natin dahil na hindi maganda performance natin to sa FIBA Asia World Cup, ay kinakailangan natin ngayon dumaan sa isang Olympic qualifying tournament para magkaroon ng tsansa dito sa Olympics. At lumalabas ang panawagan ngayon na gawin si Tim Cone na ang full-time coach ng Gilas. Kasi kung hahanap pa tayo ng ibang coach, panibagong adjustment na naman yan, panibagong players, panibagong sistema na naman. So tignan natin kung anong gagawin ng management dito. Dahil syempre kung magiging full-time coach ng Gilas si Tim Cone, paano na ang Barangay Ginebra ng PBA? So ito ngayon ang pag-aaralan mabuti syempre ng SMC. Ayon dito sa tweet nitong si Kinito Henson, ito raw si Kim Aurin ay sumali na dito sa TNT Tropang Giga. Kung inyong magugunita, itong si Kim Aurin ay nagpakitang gilas doon sa Ginebra 3-on-3. At na-draft nga siya at maraming umaasa na siya ay magiging parte ng lineup ng Ginebra dahil kulang nga sila sa guards. Pero maraming nagulat nung ang sinine-up lang ng Ginebra na rookie ay ito si Ralph Koo at naging unrestricted free agent itong si Aurin. At dahil unrestricted free agent siya, pwede na siyang mag-tryout sa iba't ibang kupunan. At ang nangyari nga, itong si Aurin, ayon dito kay Kinito Henson, ay pumirma ng 6-month contract dito sa TNT Tropang Giga. So tignan natin kung nagkamali ng desisyon ng Ginebra dito, napakawalan si Aurin at ngayon ay napunta sa TNT. Depende rin kasi sa magiging performance nito si Aurin dahil 6 months lang yung kontrata. Maliwanag na tryout ang ibibigay dito ng TNT Tropang Giga. Pero siguro may nakita sila doon sa performance nito sa practice kung bakit siya binigyan ng kontrata. Tignan na lang natin ngayon. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, hindi rin natin sila masisisi kung bakit nila kinuha itong si Ralph Koo at hindi itong si Kim Aurin. Dahil nagkataon nga na ito si Maverick Ahanmisi ay naging available. So, syempre, ang gusto ni Coach Tim Cone, yung player na kapag veterano na, at yan ang dahilan kung ba't kinuha nila ay ito si Ahanmisi. So, medyo unfortunate yan. Pero at least ngayon si Kim Aurin nasa TNT Tropang Giga na. At kung maganda ipapakita niya, baka magkaroon siya ng mas mahabang kontrata dyan na siya namang hinahanap ng lahat ng mga players. So abangan natin kung anong mangyayari dahil kung maging mahusay na backup ni Jason Castro to si Aurin, apay baka magtagal ang karir niya dito sa PBA. Ito nga kayang San Miguel Beer ay handa ng pabatain pa yung kanilang lineup. Ang tinitingnan natin kasi ngayon, maraming nag-obserba na itong si Marcio Lassiter at si Chris Ross ay parang hindi nakatulad nung dati yung laro nila habang pinapanood sila dito sa Asian Games. Kumbaga nakita naman natin binibigyan ng minuto itong si Marcio Lassiter at si Chris Ross. Pero kumbaga hindi sila masyadong nakapag-contribute. Kumbaga ikukumpara mo itong si Lassiter kay Kevin Alas for example. Kahit sandali lang pinasok si Alas, nakapag-contribute siya kagad sa puntos. Pero ito si Lassiter kahit binigyan ng pagkakataon ng mga huling games, ay hindi siya talaga, yung outside shooting niya hindi talaga nag-click. Kaya nga nung bandang huli hindi na siya ginamit. Ang mas pinuntahan ito si Chris Newsome at yung iba pa nilang players.
So ang tanong ngayon na ito kaya si Lassiter at si Ross ay mawawala na sa SMB. Itong si Ross matagal na napapabalitang matetrade dyan. Hindi naman siya inaasahan talaga sa opensa. Yung depensa niya okay pa rin. Pero naging problema of course kay Ross, alam natin marami na yung injuries at saka matanda na rin. So baka yan ang tinitignan ng San Miguel. Pero samantala itong kay Lassiter, yung kanyang outside shooting ang mukhang nagiging problema ngayon. Kumbaga hindi na rin siya consistent. So tignan natin kung ito si Lassiter ay baka matrade na rin dito. At hindi pa natin alam, baka sa Northport, Terra Firma o ibang team. Kaya abangan na lang natin ang magiging development. Ang importante ngayon, ang kailangan natin tandaan kung ikaw San Miguel Beer fan. Yung starting 5 ng San Miguel Beer talagang tumatanda na. So kumbaga kung gusto mo niyang makisabay dito sa Hinebra na bagong new look, kumbaga ang Hinebra ngayon, kinakailangan siguro tignan mabuti ni Coach George Gallant yung kanyang lineup at yung mga players niya na mukhang nagkakaedad na rin. So abangan natin kung ano magiging move dito sa San Miguel Beer kung ito nga si Rosa si Lassiter ay mawawala na. Ito pong si Arwin Santos ay lumipat na dito sa MPBL. Doon po siya sa Pampanga doon sa team ni Delta Pineda. Sa ngayon kasi nag-expire na raw yung kontrata ni Arwin dito sa Northport Batang Pier. At mukhang nagdesisyon na ito na hindi na siya maglalaro dito sa PBA. Itong si Arwin ay masasabi natin na ginawang unrestricted free agent ng Northport at hinayaan na siya na doon lumipat. Actually, matagal na napapabalita na itong si Arwin Santos ay gustong kunin itong si Delta Pineda. Pero ang initial reports noon dati ay ito ay mapupunta sa isang PBA team katulad ng Converge dahil of course team manager siya doon. Pero mukhang ang nangyari ito si Arwin Santos ay napunta na dito sa MPBL team ni Pineda para sila ay lalong maging mas competitive doon. Ang tanong ngayon ay sino pa kaya mga players ang makukuha nitong si Pineda? Dahil alam natin meron siya mga ibang tinatarget katulad nito si Ian Sanggalang at si Calvin Abueva at itong iba pa. Kaya tingnan na lang natin ang magiging latest development kung may susunod pa kay Arwin Santos dito. Shout out kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, kay John Mark Cantos, Donel Santiago, binabati din natin si Admond de Guzman, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Joseph Pineda, Jason Mendoza, si OG, Len Gio, Gia Santillana at Tagle family, Brian Andres, RG Bueno at Dalina family, Jordan at John Redding Balanta at Sid Maria, Myron Almosa at Palyete family, Edwin Carmona Jr., Jason Mendoza, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Michael D., Ronald Berbosidad, Jonel Alagon at Celino Valles family, Kagawad Katsakino Dukusin, Anthony Alon, John Patrick Abrea, Dionisio Mercado, si Enju, at yung iba pa nating mga taga-subaybay.